Ang makasaysayang pangyayari ang naganap ngayong araw matapos pangunahan mismo ni Vice Presidente Inday Sara Duterte ang pagdadala ng mga pulis sa Malacanang upang iparesto si Pangulong Kuting Jr. Ang hakbang na ito ay kasunod ng mga natuklasang katiwalian na nag-ugnay sa pamumuno ng Pangulo. Ayon sa mga ulat, inilabas ng Korte Suprema ang warrant of arrest matapos mapatunayang guilty si Kuting Jr. sa mga kasong may kinalaman sa malawakang korupsyon at irregularidad sa mga proyekto ng gobyerno. Agad namang umaksyon si VP Sara at pinangunahan ang operasyong isinagawa ng mga tauhan ng Philippine National Police o PNP sa loob mismo ng Malacanang. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa mga opisyal ng pamahalaan at sa buong bansa. Habang ang nasa kustodiya ng si Kuting Jr., patuloy na umaasa ang publiko na magkakaroon ng masusing imbestigasyon at hustisya sa mga alegasyon ng katiwalian. Hinihintay din ng taong bayan ng opisyal na pahayag mula sa Malacanang at sa mga taga-suporta ng Pangulo. Sa kabila ng kaguluhan, umaasa ang mga Pilipino na ang mga kaganapang ito ay magdadala ng pagbabago para sa mas transparent at tapat na pamamahala sa bansa. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Natural, lalabas sa bansa. Wala namang kaso. Wala kang pakialam dyan. Pero, lockout bulletin, pwede pa rin lumabas Attorney Harry Roque. Titingnan lang naman, lockout nga lang. Oy, nandun ka, Attorney Harry Roque, saan ka? Pupunta ko sa ibang bansa, bakit? Anong meron? Naharangin ninyo ako? Alam ako, mas maganda, Attorney Harry Roque. Labasan mo. Subukan mo ba kung arestuhin ka? Para malaman lang ba, no? Kasi lockout bulletin lang naman yan. Hindi naman yan hold departure order. Para may monitoring lang sila na lumalabas. So pwede paling lalabas. Pero maliwanag pa rin yan ay isang panggigipit at panghaharas. Kasi bakit ka magkaroon ng lockout bulletin sa isang tao na wala namang kaso? Eh di inabala mo siya. Inabala mo sa kanyang biyahe. Titingnan ka, oy sir, meron kang immigration lockout bulletin, sir. Maabala yan, i-hold siya. Saan ka pupunta, sir? Di ba ho? John Delicano, maraming salamat po sa pakulay. Kahit ikaw, papayag ka ba? Simple lang, ganito. Simplihan lang natin. Ikaw, ordinaryong tao. Hindi ka abogado. Ngayon ho, nakalista ka dun sa lockout bulletin, immigration, wala ka namang kaso. Wala ka namang kasalanan, papayag ka. Naabalahin ka ng immigration officer. Ay sir, saan ka pupunta sir? Meron kang lockout bulletin order dito sir. Pinapamonitor ka namin, saan ka ba pupunta? Ay putang ina, di naabala si Attorney Harry Roque dyan. Sabi ni Erlinda Flores, harangin yan kasi may maisog sa Toronto. Yan yung isa sa mga nakikita ko. Talagang hindi yan papalabasin si Attorney Harry Roque. Si Glinchong, Attorney Glinchong. Ikaw na lang, at saka Attorney Vic Rodriguez. Kailangan ng abisuhan agad ang Justice Department kung magtangka silang umalis ng bansa. Maliban kay Kunan. Parang lang din, hold departure order lang din. Kasi pag aabisuhan mo yung Department of Justice, sasabihin ng immigration, meron pong kautusan dito, Department of Justice, sa lockout bulletin, minomonitor ka. Standby ka muna ha. Tatawag lang ho kami sa Department of Justice at titingnan po natin kung anong desisyon ng DOJ. Paano na ho yung flight niya? Kung merong business na si Attorney Harry Roque, kasi abogado man yan, di abala. Tuloy Wala pang reklamong hinaharap ang iba pang nasa order. Tinawag ni Roque na harassment ang Ilbo dahil iilan lang umano ang mga ebidensya laban sa kanya. Pinapatahimik umano siya bilang kritiko ng administrasyon. Wala raw siyang dahilan para mag-abroad at haharapin ang mga alegasyon laban sa kanya. 12 naman po yung nakalagay dun sa Ilbo. Kung nandun po yung pangalan niyo po and you're part of those being investigated, I don't see any reason why there's a problem or how that could be political harassment.
Samantala, no-show sa Justice Department sa suspended Bamban Mayor Alice Guo ngayong deadline ng submission ng counter-affidavit para sa hinaharap niyang reklamong qualified human trafficking sa Kagawaran. Submitted for resolution ang reklamo laban sa kanya. Kung hindi po sila mag-submit ng counter-affidavit, they will waive their right now to answer the allegations in the charge. Tatlong respondent kabilang si Cunanan ang binigyan ng 10 araw para maghain ng kanilang kontra sa laysay. Maglabas din po kayo ng lockout bulletin kay Dayonyor at saka sa kay Kukak, baka maubos ang kaban ng bayan. Yung tropang Voltis 5 na binisto ni Cathy, ano rin natin yan, baka magsilayasan ng mga animal. Para patas! Ito yung exact na statement ni Atty. Harry Roque dyan, mga kabisdak. Ayan. Sabi ni Atty. Harry Roque, I consider the Immigration Bulletin Lockout Order plain harassment. There is no reason to leave the Philippines. I will face my accusers and answer all allegations related to offshore gaming. Mahal ko ang Pilipinas at ang Pilipinas lamang ang bansang aking pinakamamahal. Sinabi rin naman ni Atty. Harry Roque, harapin niya lahat. Abogado man yan. Alam naman na gawa-gawa. Alam niyo po ang direksyon yan? Papunta kay Pangulong Duterte yan. Ganun naman talaga. Pinag-iinitan lang to si Atty. Harry Roque talaga para sa akin. Ano man yan, matinding kritiko man, mabigat yung mga birada ni Atty. Harry Roque. Malayong-malayo na yung idol kong si Atty. Sal kay Atty. Harry Roque. Sorry, Atty. Sal, mas mabigat na ang banat ni Atty. Harry Roque ngayon, nagli-level up. Pag nagigigil si Atty. Harry Roque, bigay ng bigay. Walang kinakatakutan. Magpa-drug test ka, Mr. President! Kaganon ni Atty. Harry Roque yan Kailangan ng taong bayan. Ayaw namin ng presidenteng bumabalintong. Ayaw namin ng presidenteng may impluwensya sa pulboron. Magpa-hair follicle drug test ka, Mr. President! Bigat kasi. Tapos may pulburon video lumabas, pinopost niya, sinishare. Ito yung recently niya, nabanat ni Atty. Harry Roque. Ayan Gagi. Attorney, sorry. Meron pang lumabas, huwag mag-best friend. Atty. Harry Roque, wala yan yung latest post mo. One day ago, kanina, nilabasan ka ng lockout bulletin. Ano yung powdery white substance sa ilong ni PBBM? Siyempre, naalarma si Kukak dyan. Kaya ang resulta, lockout bulletin. Ayan yung sinasabi ninyo, may naiwan sa ilong na pulbo. Pulbo ba yan? Akala ko, sipon. Ayan nakakabilog. Yun yung sinasabi ni Miss Cathy na naiiwan, may residue. Na naiiwan pagkatapos daw magpulbos-pulbos ba. Ano yan? John Sounds? Sila Magotsi, balakubak sa ilong, bisdak! Nakalabas yung powder. BB powder yan, bisdak? BB powder ba yan? Ang BB powder, kaya ganun man yan sa mukha. Ganon, sa kilikili, sa mga alak-alakan, pisngi. Di man sa ilong ang BB powder, masinga ka dyan. Mama, hatsing ka. Hatsing! Mahatsing man dyan. Sir, wag dyan, sir, ang pulbos, hindi dyan. Mga Johnson's ba, dito sa pisngi, sa liig. Pag sa ilong dyan, masinga ka talaga dyan. Utangin ng, ba't ang daming trolls ngayon? Mga number ang mga
Sumahod na ba ang mga gago? Kulangot yan. Sinabi mo kasi Atty. Harry Roque yan eh. Kaya, look out. Immigration Lookout Bulletin. Michelle Yamaguchi, pang mayaman uhog yan. Pwedeng gaw-gaw. Tawas daw. Ay, ito hindi galing sa akin yan. Galing po yan sa kay Atty. Harry Roque ha. Sabi ng trolls, malapit na daw ang ICC. Putang ina, ipasok nyo na kasi yan. Itong mga trolls, no? Akala naman nila, takot tayo sa ICC. Ulol! Ilabas nyo yung ICC nyo. Huwag mag-disguise. NBI na NBI ni Mal. Ang tagal ng ICC, matagal na naming hinihintay yan, mga nimal. Ilabas nyo yan kasi! Trillanes, daming mga trolls ngayon, ICC daw. Putang ina, katagal naman yung ICC na yan. Pagpasok pa lang ni Dayunyor, sinasabi ng ICC. Ngayon, 2 taon, wala pa rin. Tapos meron daw, warrant of arrest. Puta, ilabas nyo kasi. Ngayon na, wag na paputi ng ilang araw pa. Bukas, putang ina. Ilabas nyo. Gusto ko, alam nyo, sa mga trolls kasi, akala siguro nila, tayong mga Duterte diehard supporters, ay takot tayo sa ICC. Hindi po kami takot sa ICC. Hinihintay po namin yan. Yan yung magpabagsak sa inyo. Maniwala ho kayo. Rolly Jan, maraming salamat po sa inyong pakulay. Bibigyan ko kayo ng sa mga trolls, bibigyan ko kayo ng idea bakit babagsak kayo pag pinapasok nyo ang ICC. Gusto nyo? Bigyan ko kayo ng magandang paliwanag. Total, nandito naman kayo. Entertain natin yung trolls muna. Sabihin nila, alisin nyo sa mga isipan ninyo, mga trolls, na natatakot kami sa ICC, mga DDS, natatakot ang mga Duterte sa mga DDS. Hindi ho. Hindi kami natatakot. Bagkus nagdadasal ho kami. Nagdadasal ho kami ng maglabas kayo ng warrant of arrest, ICC, pumasok kayo, papasukin nyo Dayunyor na may pulbos dyan sa... Ano pulbos ba talaga yan, attorney? Nang magkaalaman. Kumuha man kayo ng bato dyan, pinukpok ninyo sa ulo. Para sa akin. Kumuha kayo ng bato, pinukpok nyo sa ulo. Akala siguro ninyo, tulog ang mga Pilipino. No, ayaw namin sa may pulburon. Sa ilong. Tingnan nyo, kinuhaan nga lang ninyo ng... security details si Inday Sara. Anong nangyari sa inyo? Binulja kayo ng sambayan ng Pilipino. Di ninyo na alam na buong sambayan ng Pilipino na magbabantay kay Vice President Inday Sara. Isa lang ang ibig sabihin yan. Malakas pa rin ang mga Duterte. Kayo, huwag kayong magsiiyakan. Mga iyakin kayo, mga animal. Kagaya ni Kukak, umiyak. Ito, umiyak. Huwag muna natin ipakita yung video kasi na-thrilling muna natin para sa mga trolls. Alam naman natin kung saan siya umiyak. Utangin ang mga trolls. Ang dami ng mga trolls, no? 46 _ VR. Utangin na, sahuran na yata itong animal, oh. Ano nyo na yan? I-hide na natin yan, guys. Trolls man yan. Bayad yan, mga ganyang account. Bayad po yan. Yan yung mga code nila. 20 shirt, 20 white shirt. Yan, mag-code din sila, oh. Ito yung may-ari ng code. Nagsiiyakan na yung mga trolls. Aray, naku. Ang sakit naman ang ginawa mo. Tama na, huwag muna natin yan. Sige, yan na lang. Ay, sa mga trolls na nasipa, ha? Pag nag-comment kasi, pa isa-isa lang, huwag naman damihan yan. Kita tuloy kayo. Kita tuloy kayo ni Ate Cherry Tusake.
Ang trolls kasi pabalik-balik ng comment. Alam na napin yan. Ngagba kayo. Ay, ito. Sometimes. Lagyan na natin ng iyak-iyak. Lagyan na natin iyak-iyak. Yan naman yung ano niya. Tingnan mo yung mukha. Yan, oh, naluluha man siya. Sabi ni Kuka, sometimes I feel bad when people see all the negative and not the positive. Oh, gusto mo positive? Oh, gusto mo positive makita namin, ha? Gusto nyo positive makita namin? Ang makita namin positive, yung pulburon. New Yorkers, New Yorker, Cubao, Quezon City. Gusto namin yung positive, yung pulburon. Alam mo kayo kasi positive ginagawa sa bayan. It's not easy. What is doing? O bakit? Ay, Nimal! Hindi naman talaga. Hoy, tumakbo kayong presidente! Dapat alam niyo, hindi madali ang maging presidente! Bakit ba si Tatay Digong umiyak? Nung binabanatan ng mga dilawan ng kakampi ninyo, umiyak si Tatay Digong? Si Nay Sara umiyak? Kayo umiyak ko. But unity has a lot to do with it. Alam mo saan umiyak? Puntayin na sa Cebu. Ay, sana all di nagpabudol sa iyak. Yung iyak man, wala man luha kasi. Ah, ito, video. Gusto nyo video? Gusto nyo video? Nang iyak? Gamay lang, gamay. Tato Black! Putang ina, high blood na yung mga trolls. Totoo naman talaga umiyak. Kasi nga, nakikita daw natin, puro negative, walang positive. Ay putang ina, magulat kayo pag positive na nakita namin. Gusto namin makita positive sa hair follicle drug test. Gusto niya? Gusto niya ba? Bahala kayo sa buhay ninyo. Ay, ito, putang ina, nakahawa sa Cebu. Okay, pakinggan natin. Lumagda sa manifesto of support ang mga gobernador sa mga lalawigan sa Visayas bilang pakikiisa sa bagong Pilipinas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Sa paglagda sa isang manifesto of support, ipinakita ng mga alkalde ng probinsya, kongresista at mga opisyal ng lalawigan ng Cebu at maging ng mga gobernador mula sa iba't ibang bahagi ng Visayas. Ay, suporta po. Tingnan nyo yung gobernador ninyo, mga taga Cebu. Yung mga kongresista ninyo, mga taga Cebu. Yung mga kakagawad na konsyal, mga taga Cebu. Buta na, trupang iwi pa lang mga animal. Ay, gagi na. Ay, ambot sa inyo mga taga Sugbo. Giatay mangyod. Ha? Ano bang nangyari sa mga taga-Sugbo? Putangin na, nabudol na kayo, magpabudol pa rin kayo? Pasting giatay ba? Sabi ni Mayor Basti, giatay. Nandito ba yung mga taga-Cebu? Nag-bolts in na sa Cebu. Yung miyembro ng Voltis 5, nag-bolts in na sa Cebu. Mantakin mo, lumalagda pa ng manipisto to suporta sa ngagba admin. Animal! Pira man talaga, nakakabubo. Ay, nayabag na mga taga-Sugbo, oh! Gagi man.
Sabi ni Bix, dalawa silang umiyak to din ni TV. Bakit nagsiiyakan mga loko? Katapusan na ba nila? Husgahan na ba ang history? Babalik muli? Aba, nagago, oh. Lumagda daw. Ano bang nangyayari sa mga taga-Sugbo? O sabi ni Tiruma Fukawa, taga Cebu Duterte po kami. O yung mga nagbapalan dyan, supporters, yung mga buhaya lang. Siyempre, yung mga konsyal, mga kagawa, putang ina, aangkas kami dito. Milyon ito! Pirma lang naman to, animal. Pirma ako dito, manifesto. Milyon kukak. Let's Voltsen! Buntis 5! Ay, mga kagama, buhay pa kayo. Sunog na kaluluwa ninyo. Milyon man kasi. Oh, ayan, pirma ka na. Pirma tayo. Saan tayo pipirma? Suporta dito, oh. Sino? Ayan, si Kukak. Ayan. Yan yung sinabi ni Atty. Glinchong. Ang pambansang palaka. Ay, sinabi yan ni Atty. Glinchong, ha? Pambansang palaka daw. Sige nga tuloy, oh. Ang nagkakaisang pahayag ng pakikiisa sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi naiwasan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang maging emosyonal, lalo't siya ang panauhing pandangal sa aktibidad. Ay! Naging emosyonal? Marunong di palang umiyak si Madam. Sabi ni Jilly Quizon, Cebu kami bisdak pero binanatan na namin si Gwen sa post. Banatan nyo yan! Huwag kayo magpahawa sa pulburon! Sama-sama kayo magiging ngagba diha sa Cebu! Ang bagong buhay ay, bagong lipunan, bagong ngagba sa Cebu. Iyak tong mga trolls ngayon. Alaya, umiyak! Sa Kapitolyo ng probinsya. Kasama sina Cebu Governor Gwen Garcia, Tourism Department Secretary Cristina Frasco, at ng mga kongresista at alkalde ng lalawigan. Ayon kay Garcia, mahalaga ang kontribusyon ng unang ginang sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. And when I was thinking about whom to invite as mahalaga ang kontribusyon ni Kukak sa Marcos admin, sobrang halaga. Kasi nga, siya bang presidente? Gwen, huwag mo kaming lukuhin, Gwen. Alam namin sino presidente ng Republika ng Pilipinas. Ayan, inimbita mo. Mahalaga kasi malaga ang kwarta. Pag di mo yan invite, wala mang kwarta. Di ba nasuka tong mga ano? Di ba nasuka yung mga taga-Sugbuhanon dyan? Ito, alay our very special guest. There could be no other name that could come to my mind. You see, Sip-sip! Wala daw ibang pangalan ang naisip niya. Si Kukak talaga? Bakit si Inday? Ayaw mo? Kasi majumbag ka. Wala mo kasi pira si Inday, di ba? Walang pira si Inday, pero gamit na gamit ninyo sa Inday noon, ha? So naisip mo si Kukak, puta. Siyempre naman, pag mag-iisip ka naman, si Inday Sara, wala mang pira yan. Ginigipit nga walang pundo yan. Si Inday Sara, tangina, wala mang confidential intelligence funds yan. Di pa nag-request ng pundo. O pag tinawag ko si Inday, wala. Pordoy. Kaya sa isip ni Gin, mas maganda to si Kukak tawagin. Puno bulsa ko dito. Tapos magpauso tayo, gawa tayo ng manipisto. Suporta sa kanya. O mga kagawad, ay mga buhaya. Halika kayo mga buhaya. Pirma kayo dito, may kwarta. Gato. Ayan, espesyal sa kanya. Ewan ko sa mga taga Cebu kung espesyal sa kanila yan. Ay, meron pala kayong espesyal na bisita dyan. Galing Malacanang. Sa Malacanang, sabi ni Marlica. Kukak, pambansang palaka, sabi ni Glinchong. Tanggap nyo?
giatay man, oy. Idnalen more crab, salamat sa pakulay. Wala talagang mga kwenta yung mga politiko ngayon. Ano bang nangyayari? Basta kwarta, magiging bubo ka. Bubo ka ang bulaklak. Ay, ambot. Oh, nga tuloy nga. Yung pag-iyak. I needed someone that could epitomize the simplicity of the Cebuanos. Simplicity! Simplicity ha, may red carpet ha? Anong sinakyan yan? Private plane? Private jet? O sige nga. As they say in Tagalog, pagkatotoong tao. Ay, pagkatotoong tao! Gob! Sip-sip mo, Gob! Pagkatotoong tao, sige nga, sabihin mo nga, paano yung sinasabi ni Cathy Binag na inalok siya ng pulburon? Dapat sinabi niya dyan. Ako, totoong tao ako. Opo, totoo. Inalokan ako ng pulburon. Ako nag-alok ng pulburon. Totoong-totoo po yan. O bakit ayaw niyong aminin? Ako, totoong tao. Yan, video na yan. Oh, sweetheart ko yan. Pulburon video. Siya yan. O bakit ayaw niyo maamin? O, totoong tao. Totoong tao, plastic, urukan. Ay! Basta pira, nakakabubo. Ilagan Perla, maraming salamat to sa inyong pakulay. Tingnan nyo ha, Miss Gwen. Sige nga, himay-himay natin kung paano ba siya nagiging totoong tao sa'yo. Si Vice President Inday Sara, niligawan nila ng tudon-tudo. No, nung nakarang eleksyon. Paluhod-luhod, pamano-mano pa kay Inday, sinusundan kung saan-saan. Yung pala kaplastikan yun. Nanalo na, pagkanalo ni Dayonyor, tinitira na ang mga Duterte, si Inday. Tinatawag si Inday, bad shot ka sa akin. Iniipit ngayon ng totoong tao, puta, mga traidor ho yan. Mga plastik. Totoong tao ni Mal. Makasip-sip lang, sir eh. And yet, the brilliance and true grit that we Cebuanos are also known for. And that is why we have with us today our very special guest. First Lady. Our very special guest. Nag-aabot ang mga plastik. Pagdating ni Kukak, ikaw, plastik ka. Ikaw, plastik ka rin. Aper. Plastikan lang. Malapit na eleksyon. Kailangan ng pundo. Sige, maglimas kayo ng Kaban ng Bayan. Sa bagay kasi, yung anak niya nasa Department of Tourism, yung nagnakaw man ng video sa iba. No? Milyon-milyon kontrata, ninakaw lang pala yung video, di ba? Sa sa Department of Tourism. Sige nga, tingnan natin yung pag-iyak. Lisa Araneta Marcos. I'm sorry if my nose is you made me cry. So touching. Umiyak daw siya! Umiyak, hindi ka naman umiyak eh. Nakangiti pa, Touching what you did, daghang salamat. I wish my husband were here. I wish my husband were here to feel the love and the support that you gave him. Sana nandito si Dayonyor. Saksihan niya yung pagmamahal nyo binigay sa amin. Kaloo daw, sabi ni Josephine Pamaong. Sabi ni Jimon. Jimons, pumalakpak ang mga palpak.
Tangin na. Bakit na si Puni nakalimutan yung 20 shirts, 20 white shirts? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!